Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ang paghahari ng Diyos na dumarating ng may kapangyarihan." Ang pagbabagong anyo ni Jesus. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa isang mataas na bundok. Sila lang ang naroon. At habang nakatingin sila kay Jesus, nagbago ang kanyang anyo. Naging puting-puti ang damit niya at nakakasilaw tingnan. Wala sino man dito sa mundo na makakapagpaputi ng katulad noon. At nakita nila sina Elias at Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabutit narito po kami. Gagawa kami ng 3 kubol. Isa po para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Ito ang nasabi niya dahil hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin, sapagkat sila ay takot na takot. Pagkatapos, tinakpan sila ng ulap, at may narinig silang tinig mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya." Tumingin sila agad sa paligid, pero wala nang ibang naroon, kundi si Jesus na lang. Nang pababa na sila sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kahit kanino ang nakita ninyo, hanggat ako na anak ng tao ay hindi pa muling nabubuhay." Kaya hindi nila sinabi kahit kanino ang pangyayaring iyon. Pero pinag-usapan nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa muling pagkabuhay. Nagtanong sila kay Jesus, "Bakit sinasabi po ng mga tagapagturo ng kautusan na kailangan daw munang dumating si Elias bago dumating ang Kristo?" Sumagot siya sa kanila, "Totoo iyan. Kailangan ngang dumating muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo, dumating na si Elias at ginawa ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanya, ayon na rin sa isinulat tungkol sa kanya. Ngunit bakit nasusulat din na ako na anak ng tao ay magtitiis ng maraming hirap at itatakwil ng mga tao?" Pinagaling ni Jesus ang batang sinasaniban ng masamang espiritu. Pagdating ni na Jesus sa kinaroroonan ng iba pa niyang mga tagasunod na naiwan, nakita nila na maraming tao ang nagtitipon doon. Naroon din ang ilang tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa mga tagasunod ni Jesus. Nabigla ang mga tao nang makita nila si Jesus at patakbo silang lumapit at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, "Ano ang pinagtatalunan ninyo?" May isang lalaki roon na sumagot, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang anak kong lalaki dahil sinasaniban siya ng masamang espiritu at hindi na makapagsalita. Kapag sinasaniban siya ng masamang espiritu, natutumba siya, bumubula ang bibig, nagngangalit ang mga ngipin, at pagkatapos ay naninigas ang katawan niya. Nakiusap ako sa mga tagasunod niyo na palayasin ang masamang espiritu, pero hindi po nila kaya." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kayong henerasyon ng mga walang pananampalataya, hanggang kailan ba ako magtitiis sa inyo? Dalhin niyo rito ang bata." Kaya dinala nila ang bata kay Jesus. Pero nang makita ng masamang espiritu si Jesus, pinangisay niya ang bata, itinumba at pinagulong-gulong sa lupa na bumubula ang bibig. Tinanong ni Jesus ang ama ng bata, "Kailan pa siya nagkaganyan?" Sumagot ang ama, "Mula pa po sa pagkabata. Madalas siyang itinutumba ng masamang espiritu sa apoy o sa tubig para patayin. Kaya maawa po kayo sa amin. Kung may magagawa kayo, tulungan niyo po kami." Sinagot siya ni Jesus, "Bakit mo sinabing kung may magagawa ako? Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa taong sumasampalataya sa akin." Sumagot agad ang ama ng bata, "Sumasampalataya po ako, pero kulang pa. Dagdagan niyo po ang pananampalataya ko." Nang makita ni Jesus na dumarami ang taong paparating sa kanya, sinaway niya ang masamang espiritu at sinabi, "Ikaw na espiritong nagpapapipi at nagpapabingi sa batang ito, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag ka nang babalik sa kanya." Sumigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Naging parang patay ang bata, kaya sinabi ng karamihan, "Patay na siya."
Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at itinayo, at tumayo ang bata. Nang pumasok na sina Jesus sa bahay na tinutuluyan nila, tinanong siya ng mga tagasunod niya nang sila-sila lang, "Bakit hindi po namin mapalayas ang masamang espiritu?" Sinagot sila ni Jesus, "Ang ganoong uri ng masamang espiritu ay mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin." Ang ikalawang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Umalis sila sa lugar na iyon at dumaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao na naroon siya dahil tinuturuan niya ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, "Ako na anak ng tao ay bibigay sa kamay ng mga tao na kumukontra sa akin. Papatayin nila ako, ngunit muli akong mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niya at natakot naman silang magtanong sa kanya, "Sino ang pinakadakila?" Dumating sila sa Capernaum at nang nasa bahay na sila, tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo kanina sa daan?" Hindi sila sumagot dahil ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya umupo si Jesus at tinawag ang 12 apostol at sinabi sa kanila, "Ang sino man sa inyo na gustong maging pinakadakila sa lahat ay dapat magpakababa at maging lingkod ng lahat." Kumuha si Jesus ng isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanila, "Ang sino mang tumatanggap sa batang tulad nito dahil sa akin, ay tumatanggap din sa akin. At ang tumatanggap sa akin, ay tumatanggap sa aking amang nagsugo sa akin." Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Sinabi ni Juan kay Jesus, "Guro, nakakita po kami ng taong nagpapalayas ng masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Pero sinabi ni Jesus, "Huwag niyo siyang pagbawalan, dahil walang sino mang gumagawa ng himala sa aking pangalan ang magsasalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo ay kay Kristo, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala." Mga dahilan ng pagkakasala. Ngunit ang sino mang magiging dahilan ng pagkakasala ng maliliit na batang ito na sumasampalataya sa akin, ay mabuti pang talian sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang kamay mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa 2 ang kamay mo pero sa impyerno ka naman mapupunta, kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Kung ang paa mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mas mabuti pang isa lang ang paa mo pero may buhay na walang hanggan ka, kaysa sa 2 ang paa mo pero itatapon ka naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang dahilan ng iyong pagkakasala, dukitin mo. Mas mabuti pang isa lang ang mata mo, pero kabilang ka sa kaharian ng Diyos, kaysa sa 2 ang mata mo, pero itatapon ka naman sa impyerno. Ang mga uod doon ay hindi namamatay, at ang apoy ay hindi rin namamatay. Sapagkat ang lahat ay aasinan sa apoy, mabuti ang asin. Pero kung mawalan ng lasa, wala nang magagawa upang ibalik ang lasa nito. Dapat maging tulad kayo sa asin na nakakatulong sa tao. Tulungan ninyo ang isa't isa upang maging mapayapa ang pagsasamahan ninyo.